Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At muli ay welcome sa Jesus Christ Baptist Church. So ilang mga announcements lamang po bago tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong umagang ito. May ilang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Brother Gahete, Brother Jem, sa December 13, maging yung kanyang panganay na anak. Naalala ko yung palayaw, nakilala natin siya. Dahil Tom Garner Jr. kasi ang kanyang totoong pangalan sa December 11. At gusto rin nating batiin sina Brother Jesnel tsaka Sister Marika ng kanilang wedding anniversary. Sa December 14, no? Ang prayer request namin ay makatikim kami ng handa ninyo. Prayer request yan, prayer request. Alright, so ilang mga reminders po, bago tayo patikimin ng handa ng mag-aanibersaryo this week, ay sa December 17, that is next Sunday, meron po tayong dalawang event for that day. Una po sa umaga ay ang ating evangelistic Christmas service sa umaga. So again, take that opportunity para madala po natin sa iglesia yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak, eskwela, katrabaho, na mga kakilala natin, maaring kapitbahay. Invite po natin sila dito sa church para sa ating evangelistic Christmas service. So samantalahin po natin itong mga pagkakataong ito. Actually po, marami akong mga kakilala na through church events, dahil na-invite sila doon sa church events, nakarinig sila ng ebanghelyo, doon po sila nakakilala sa Panginoong Jesucristo. So, maaari na yung araw na iyon ang gamitin ng Panginoon para makilala nila ang ating Panginoon. At sa hapon ay ang atin naman po na JCBC Christmas Fellowship. Okay? So meron po tayong may mga exchange gift po tayo, right? And sinulat nyo po yung inyong mga wish list. Kanina magkausap kami ni Nanay Nelia, ang kanyang wish list ay kotse, So problema nyo po maghanap ng kotse. Nay, basta na, yun ang wish list po ninyo, Alright. Magreklamo ako, bahala kayo. Okay. So sa wish list po natin, ang naalala ko, 200 ba ang napag-usapan or 300? 200, 300, or 400 gusto nyo po. Basta ang minimum at least ay 200. Minimum at least ay 200. So, dito po sa exchange gift natin, hindi naman po necessarily ay kailangan nyo sundin yung wish niya. Kasi sabi nga kanina, nag-usap kami, baka mamaya, brother, ay mahirapan akong hanapin yung wish ni ganito na mabubunot ko. Paano naman yon? Paano nga naman, paano ka nga naman nahanap ng kotse, not worth 200 na, So, not necessarily masunod yun na sa wish list. But at least strive na yon. Pero ibig sabihin, kasi kahit ako man, makatanggap ako ng ibang regalo sa sinulat ko doon, magiging matutuwa rin naman ako. Lalo kung cash na 1,000. Kumbaga, ay hindi na po necessarily na masunod yung wish list. Yan ay wish lang din naman. Ngayon, pag cash daw, at least 300, Kasi hindi na namasahe, kumana lang ng envelope. Pwede, Pero at least maganda kung na paghandaan, na bumili talaga ng regalo, mas maigi. Now, mamaya po ay magbubunutan tayo doon, yung mga nakalista. So kung hindi pa po kayo nakalista, make sure na nakalista kasi wala yung pangalan ninyo doon sa bunutan. Baka mamaya bumunot lang kayo, meron kayong reregaluhan, wala kayong matatanggap na regalo. Dahil wala ang pangalan ninyo doon sa bunutan. Nakuha niyo po? So mahalaga na nakalista kayo kung sasali po kayo doon sa exchange gift dahil hindi naman ito compulsory. And another thing ay sa hapon, magkakaroon tayo ng ilang mga adjustments sa ating programa.
Sa takbo ng schedule pala, sa schedule. Ito po ang schedule natin sa hapon. 3:00, dahil po iniisip namin, pinag-usapan namin ni Brother Paul na maghahanda tayo di ba? Malamang yung iba sa atin uuwi, magluluto o kung ano man, maghahanda para sa hapon, para sa ating Christmas fellowship. Sa 3:00, yun ang ating prayer meeting. 3 hanggang 4. So mauuna yung prayer meeting natin, and then 4:00, yung ating afternoon service, 4 to 5:30. Okay? Tapos 5:30, at least hanggang 6, yan naman po yung dinner natin, yan na yung potluck natin. Yan ang time natin to para magsalo-salo doon sa pagkain. Then 6 onwards, yung fellowship natin. Okay? So yan po yung magiging takbo ng ating schedule sa hapon ng linggo. So please, take note po yung mga bagay na iyan. So patuloy po nating ipanalangin sina Brother Paul, maari na nag-start na yung service din doon dahil 10:00. At maaari sa ngayon, nangangaral na siya ng salita ng Diyos. So ipanalangin din po natin siya sa kanyang pagmiministeryo doon sa lugar ng San Mateo. Alright, so with that, ay manalangin na po tayo. Ngin natin ang paggabay at presensya ng Diyos sa ating pagsamba ngayong umagang ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng biyaya ngayong umagang ito. Nakikita namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na soberano at makapangyarihan na nakaupo sa kanyang trono, na siyang karapat-dapat na aming sambahin at purihin at tuwalhatiin sa aming mga buhay. O Diyos, una sa lahat, kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga biyaya sa aming pong mga buhay. Alam po namin na ang iyong pag-iingat ang siyang nagdala sa amin sa bahay-sambahan na ito upang kami ay magtipon at sama-samang umawit, sama-samang mag-aral ng iyong mga salita, sama-samang manalangin at sama-samang sumamba sa iyo, Panginoon. O Diyos, sa aming pagsamba, kami po ay humihingi ng kapatawaran at ng iyong habag sa lahat ng mga kasalanan ng aming ginagawa. Sa mga kasalanan na nakatahan sa aming buhay, Panginoon, patawarin mo po kami. At nawa, O Diyos, sayahan mo po kami na sa aming pagsamba sa iyo ngayong umagang ito, na ang ihahandog naming mga papuri sa iyo, ang ihahandog naming pagsamba, ang ihahandog naming buhay ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Panginoon, gabayan mo po kami, patnubayan. Nawa ay ikaw ang kumilos sa aming mga puso. Patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa. Higit lalo sa pangangaral ng iyong mga salita. Kung meron man, Panginoon, na wala pa kay Kristo sa mga oras na ito, nawa, Panginoon, gamitin mo ang pangangaral mo upang makilala niya ang Panginoong Jesucristo at malaman niya ang Ebanghelyo. O Diyos, nawa, Panginoon, gabayan mo po kami sa lahat ng ang parte ng programa, ng bahagi ng aming pagsamba, ang aming pag-awit, ang aming panalangin, ang aming pagbabasa ng iyong mga salita, ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay gabayan mo ang aming mga puso. Na gawin namin ang lahat ng ito ng merong tunay na pag-ibig sa iyo. Gawin namin ang lahat ng ito, Panginoon, na para sa kapurihan mo at hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, ngayong umagang ito. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na makapagbigay kami ng kalwalatian sa iyo, Panginoon.
Ito po ang aming samadalangin sa matamis at mapangirihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating panimulang awit. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawat sa Panginoon. Awitin po natin, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Every heart prepare him room, and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes, may his blessings flow. Far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. With truth and grace, and makes the nation rule. The glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng ating mga basihan sa ating pagkakaloob. Atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8 sa Tagalog po. Verse 6, ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at mapagpalang Diyos, aming Ama, kami patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa dakila mong kaligtasan na inihayag sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Kristo. O Diyos, salamat at pinupuri ka namin at kami nagsasamba dahil dito. O Diyos, salamat din po sa mga pagpapala mo sa buong linggong ito, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat, Panginoon, at sa iyong pagsusustento sa mga pangangailangan namin, O Diyos. Tunay nga, sinabi ng iyong mga salita, kami sinusustentohan mo ng sobra-sobra, O Diyos, upang kami rin, O Diyos, ay sumagana sa mabuting gawa. Kaya nawa, O Diyos, ngayong umagang ito, Panginoon, sa aming pag-aalay, likhaan mo kami ng puso na tunay ngang nagagalak sa pag-aalay sa iyo. Nawa, O Diyos, kami humarap sa iyo na may tunay na pagsamba at pag-ibig sa iyo habang inaalay ang mga salaping ito, O Diyos. At nawa, ang malilikom, Panginoon, ay magamit nawa sa mabuting
sa mga mabuting gawa, O Diyos, sa aming iglesia, Panginoon. Nawa sustentahan mo ang iyong iglesia, Panginoon, nang magpatuloy ang iglesyang ito na naghahayag ng iyong mga salita, O Diyos, at palawakin pa ang iyong kaharian, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, ikaw ang maluwalhati sa maghapong ito, O Diyos, at sa pagpapatuloy ng aming mga gawain, ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Maraming salamat pong muli sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, I am thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single love that before thy throne I stand. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till we cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in
Inaanyahan ko po lahat na magstayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, ito po ay manggagaling sa aklat po ng mga Hebreo, chapter 10, verses 1 to 25. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ang kautusan ay nagtataglay ng mabubuting bagay na darating at hindi na totoong anyo ng mga iyon. Kaya kailanman ay hindi kaya ng kautusan na gawing ganap ang mga lumalapit sa magitan ng mga alay na laging inihahandog taon-taon. Kung hindi gayon, sana ay tinigil na ang paghandog ng mga iyon kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan ay wala nang kamalayan sa kanilang kasalanan. Ngunit ang mga handog na iyon ay taon-taong nagsisilbing paalala ng mga kasalanan, sapagkat hindi kayang pawiin ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ang mga kasalanan. Kaya't nang dumating si Kristo sa sanlibutan, sinabi niya, "Alay at handog, hindi mo kinalugdan. Ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog para sa kasalanan, sa mga handog na sinusunog, sa mga ito ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, masdan mo, O Diyos, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban gaya ng sinasaad tungkol sa akin sa balumbon ng kasulatan." Nang sabihin niya na alay at handog, hindi mo kinalugdan sa mga handog para sa kasalanan, sa mga handog na sinusunog, na inihahandog ayon sa kautusan. Idinagdag din niya, masdan mo, O Diyos, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang pag-aalay upang bigyang daan ang pangalawa, ang pag-aalay ni Kristo. At dahil sa pagsunod ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos, tayo'y ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan ni Kristo, pag-aalay na minsanan at ang bisa ay magpakailanman. Araw-araw na ginagampanan ng pari ang paglilingkod, paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman kailanman nakapawi ng mga kasalanan. Ngunit minsan lamang naghandog si Kristo ng iisang alay na panghabang panahon para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pagkatapos nito'y umupo siya sa kanan ng Diyos. Mula ng panahon na iyon ay naghihintay siya hanggang ang kanyang mga kaaway ay maipailalim sa kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang alay ay kanyang ginawang sakdal magpakailanman ang mga ginagawang banal. Ang banal na Espiritu ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Una ay sinabi niya, ito ang pakikipagtipan na gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, lalagay ko ang aking mga tuntunin sa kanilang mga puso. Itatanim ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Pagkatapos ay sinabi rin niya, ang kanilang mga kasalanan ay kasamaan. Hindi ko na aalalahanin pa. Dahil mayroon ng kapatawaran sa mga kasalanan, hindi na kailangang mag-alay para sa mga ito. Kaya mga kapatid, mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa gitna ng tabi. Sa makatuwid ay sa pamamagitan ng kanyang katawan. At dahil tayo ay may isang kataas-taasang pari sa bahay ng Diyos, lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Lumapit tayo na may pusong winisikan upang maging malinis mula sa maruming budhi at may katawang hinugasan ng dalisay na tubig. Matatag nating pangawakan ang pag-asa na ating ipinahayag. Yamang siya na nangako ay tapat. At isipin natin kung paano natin hihimukin ang isa't isa sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti.
Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo sa malapit na ang araw. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Magsiupo po tayo lahat. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umagang ito ay magtungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang isa sa mga salita na pamilyar sa ating lahat. At ginagamit natin itong lahat sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. At ito ay lalo pamilyar sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Yan ay ang word na anniversary. The word is anniversary. Meron sa atin dito ay magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. May mga anniversary ng kanilang pag-aasawa, marriage, may anniversary ng kanilang relasyon bilang boyfriend at girlfriend. Meron nagdiriwang din. I remember si Brother Paul ng kanyang anniversary ng pagpapastor, sa kanyang ministry. Well, actually, kahit yung tinatawag natin na birthday ay isa rin form ng anniversary. Kung saan taon-taong ipinagdiriwang ang araw ng ating kapanganakan. Actually po, according sa ilang mga pag-aaral, the word anniversary ay unang ginamit noong 1200s. Maaari na doon ito unang nagamit, yung word na ito. Pero noong mga panahon na yon, ginagamit itong word na ito hindi sa paggunita ng halimbawa ng kasal, paggunita ng maaari sa ministeryo, kundi noong mga panahon na yon, ginagamit itong term na ito para gunitain ang kamatayan ng isang tao. Death anniversary. Yun lang talaga yung kagamitan ng word na yun. Ngunit sa panahon natin ngayon, ginagamit itong word na ito, salitang anniversary na ito, sa iba't ibang paraan. Pero malimit nga talaga na gumagamit ng salita na yan ay, yun nga, alam natin sa panahon natin, yung mag-asawa o yung magkasintahan. Kaso sa panahon natin ngayon, maraming mga relasyon ang hindi tumatagal. Kaya nga kamakailan lang ay nabalitaan nating naghiwalay na si Gabi at Sharon, Ha? Katniel. Yan daw ang dahilan kung bakit naimbento ang word na mansari. Kasi merong hindi na tumatagal ng taon. So at least na-celebrate nila, na ipagdiriwang pa rin nila ang kanilang relasyon. Actually, meron ng weeksary sa panahon natin. May daysary pa. Daysary. So, ngunit paano nga ba ang tanong? Paano nga ba tumatatag ang isang relasyon? Paano nga ba tumatatag ang isang relasyon? Well, sabi nung iba, pera daw, para tumatag ang isang relasyon. Kaso ang problema, paano pag nawalan ng pera? Paano pag nawalan ng kabuhayan? Nalugi ang negosyo? Nawalan ng trabaho? Hindi na nakakapag-abot ng pera si Mr. kay Mrs. Paano na? Lagot na, di ba? Paano na? Sabi ng ilan, physical attraction. Kaso ang problema, paano pag tumatanda na, nag-iiba na yung hubog ng katawan, nag-iiba na yung, kumbaga, lumaki na yung tiyan, may dadbad na, hindi ka na physically attractive dun sa tao. So ano na mangyari? Wala na. Paano kung yun lang? Ganun lang kababaw yung dahilan. Well, dito po sa ating bansa, wala pa tayong divorce. Pero ang isa sa mga bansa na sikat, ang divorce ay walang iba kundi ang Amerika. Alam nyo ba na sa Amerika, ang isa, nasa top reasons kung bakit sila nakikipag-divorce ay dahil hindi na sila physically attracted doon sa kanilang dating asawa. Pero ang sabi ng Biblia, ang sinasabi ng Biblia, husbands, love your wives. Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ng tapat ang inyong asawang babae.
Mga asawang babae, wives, submit to your husbands. Magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki bilang pagpapakita ng inyong pag-ibig sa kanila. Inuutosan ng Diyos ang isang mag-asawa na manatili sa kanilang pag-ibig sa isa't isa at manatili doon sa kanilang tipan, sa kanilang covenant na nagbabind sa kanila. Kaya nga hindi totoo, nakalimutan ko yung pangalan ng isang artista na in-interview kaya makailan lang, hindi raw siya naniniwala sa kasal dahil ito'y papel lang. Sabihin mo yan sa immigration, na hindi ka naniniwala sa passport at sa visa dahil papel lang ito. Ewan ko kung paliparin ka nila doon. Merong covenant, merong tipanan na nagbabind sa mag-asawa at ang mag-asawa ay dapat mayroong paglago at pagtibay sa kanilang relasyon at pag-ibig sa isa't isa. Kaya ko po sinabi ito dahil una, sa pag-aaralan natin ay meron silang ginugunita taon-taon. Yung kanilang paghahandog dahil meron silang ginugunita. Meron silang inaalala. At makikita natin na sa relasyon ng isang mag-asawa na dapat tumitibay, mayroong paglago, ang tanong, paano naman sa isang iglesia? Paano naman sa isang iglesia? Paano sa ating mga mananampalataya? Paano ba dapat lumalago tayo sa ating tipanan sa Panginoon? Meron tayong covenant sa Panginoon. Ano yung dahilan? Paano tayo lumalago? Paano dapat nagiging matatag yung ating pananampalataya? At paano nangyari na sa loob ng 2,000 taon? Magmula doon sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga unang mga mananampalataya, and as the history goes hanggang sa panahon natin, paano nangyari na naging matatag ang iglesia ng Diyos at napanatili itong matatag? Napanatili itong matibay. Yan po ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito from Hebrews chapter 10 verses 1 hanggang 25. Ang magiging topic po natin is Christ, the sure foundation of our unwavering faith. Si Kristo ang tiyak at matibay na pundasyon ng ating hindi matitinag na pananampalataya. Ito po yung magiging mensahe natin o yung pupuntuhin natin sa pag-aaral natin ngayong umagang ito. Sapagkat si Kristo ay ang perpektong handog na nagbigay ng kaluguran sa Diyos, tayong mga mananampalataya ay merong matatag at hindi matitinag na pananampalataya. Bigyan ko lamang po tayo ng maikling background sa book na ito ng Book of Hebrews. Bagamat alam ko na napag-aralan na natin to for some time, sa chapters 11 and 12. Ang author, ang sumulat ng Book of Hebrews ay hindi natin alam. Even hanggang sa panahon natin, hindi natin alam kung sino talaga ang sumulat ng Book of Hebrews. Unknown. Ang author, maaring si Pablo, maaring si Barnabas, si Apollo, si Luke, si Philip, si Priscilla, si Aquila, or si Clement of Alexandria. Maaari. Pero hindi natin talaga sigurado kung sino ang sumulat. Hindi natin nalaman na. Maaari sometime in the future malaman natin, pero sa ngayon, for 2,000 years, hindi natin alam kung sino talaga sumulat ng librong ito. Magkakaiba man yung pananaw ng mga scholars, but still we know that the author of the scriptures, maging ng Hebrews, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yun po ang sigurado natin. And so ang recipient, ang sinulatan ng Book of Hebrews, ay walang iba kundi yung community ng mga Hudyo. Community ng mga Hebrews na naligtas, nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Sila yung mga nagkalat sa iba't ibang mga lugar dahil sa persecution na kanilang naranasan. Na nakita natin sa pag-aaral natin ng Book of Acts. Nakaranas sila ng matindi mga persecution. And so, they were scattered. At yung mga scattered na yung sinulatan nitong author ng Hebrews, at ito yung kanyang mga mensahe, itong ang libro na ito. At itong mga Hudyo na ito, sila yung sinulatan niya. Ito yung mga Hudyo, maaari may mga kasama rin sila na hindi pa talaga tunay na Kristiyano, na attracted sila. Di ba, remember, sa pag-aaral natin, merong mga Hudyo, merong mga Hentil na tinatawag na God-fearers sa Book of Acts. Ibig sabihin, attracted sila sa religion ng mga Hudyo.
no? And at the same time, meron silang pagkatakot at pagsamba rin naman sa Diyos ng Israel. So maaari na kasama rin sila sa recipient ng ebanghelyo o ng sinulat na ito ng Book of Hebrews. But of course, mayroong pagkakaiba yung maging attracted lamang sa mensahe ng ebanghelyo at yung sinasabi mo na yung ebanghelyo na yan ay kailangan ko. Magkaiba yon na attracted ka lamang, ang ganda ng relihiyon ninyo, ang ganda ng sinasampalatayanan ninyo. Kaya nga, bagamat may mga God-fearers, so-called God-fearers sa Book of Acts, hindi sila tinuturing na tunay na mga mananampalataya. Dahil magkaiba yung nagsasabi niya na, ang ganda ng religion ninyo, ang ganda ng mga practices, ang ganda ng mga traditions ninyo, ang ganda ng church ninyo. Ang babait ng mga miyembro ng inyong simbahan. Magkaiba yon sa sinasabi natin na ang ganda ng ebanghelyo, kailangan ko yan. Kailangan ko yan. Isa sa mga illustration dito, halimbawa na lamang ay kapag ka napunta ka sa mall, naglalakad ka at merong isang salesman sa gilid, no, na ang trabaho nila ay kunin yung atensyon ng mga dumadaan. At ang gagawin nila, ipapakita nila sa iyo kung paano gumagana yung produkto nila. Paano gumagana? No, maghihiwa yan ng mga kung ano-ano sa harapan mo. Ilalagay nila doon sa juicer, yung carrots, yung pipino, yung singkamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patani. Hati-hatiin nila yon, ilalagay doon sa juicer. At kapag nilagay mo yan dito sa juicer, lalabas yung katas ng mga bitamina na kailangan ng katawan mo. And so, sa presentasyon ng isang salesman, dahil yun ang kanyang trabaho, ay ma-attract ka doon sa juicer at ang gusto niyang sabihin sa'yo, kailangan mo to. Kailangan mo to. So, makikita natin dito na magkaiba yung ma-attract ka lamang na maisip mo, ang ganda nga ng produkto na yan. Kaysa yung sabihin mo, akin na, bibiling ko yan, kailangan ko. So, magkaiba yung maisip mo lang, oo nga no, ganda nga no, ang galing. Kaysa yung akin na, bibiling ko yan, kailangan ko yan. In the same way, magkaiba ang mga tao na na-attract lamang sa church. Na-attract lamang sa relihiyon, na-attract lamang sa ganda ng gusali, ng iglesia. Ang ganda kasi ng church building, pangmayaman, no? Ang ganda ng kanilang disenyo, animalistic, di ba? Minimalist, aesthetic, maaari. Ang babait ng mga tao dyan, nagbibigay sila ng pagkain dyan, ang sarap, nagbibigay sila ng ayuda. May mga ganong mga relihiyon. Pero ang tunay na sumasampalataya kay Kristo, narito siya sa iglesia dahil alam niya na kailangan niya ang Panginoong Hesukristo. Narito tayo sa iglesia dahil kailangan natin ang Ebanghelyo. Kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. At yan po yung mensahe na nais kong maiparating ngayong umagang ito, na kung ikaw ay hindi patunay na sumasampalataya kay Kristo, gusto kong malaman mo na kailangan mo si Kristo. Kailangan mo ang tagapagligtas. Kailangan mo ang Ebanghelyo. At sa ating mga mananampalataya, nais ko pong malaman natin na kailangan din natin si Kristo. Hindi porket ikaw ay sumasampalataya na, sabihin mong ligtas ka na, sabihin mong Kristiyano ka naman, nampalataya na ako, hindi ko na kailangan ng Ebanghelyo, hindi ko na kailangan si Kristo. No, mas lalo mong kailangan ng Ebanghelyo, mas lalo mong kailangan si Kristo. Dahil kay Kristo at sa pananampalatayang ito, nakasalalay ang ating buhay mananampalataya. Ang unang bagay na nais ko pong makita natin dito is from verses 1 to 4, clarifying the purpose of sacrificial offerings. Clarifying the purpose of sacrificial offerings. At hayaan nyo po, nabasahin ko ito doon sa binasa natin kanina sa Tagalog, verses 1 to 4. Ang sabi ng talata, ang kautusan ay nagtataglay ng anino lamang, ng mabubuting bagay na darating at hindi ng totoong anyo.
Gusto ko pong sundan ninyo habang binabasa natin para maunawaan natin yung mensahe na ng salita ng Diyos. Kaya, sabi niya, kailanman ay hindi kaya ng kautusan na gawing ganap ang mga lumalapit sa pamamagitan ng mga alay na laging inihahandog taon-taon. Kung hindi gayon, sana itinigil na ang paghahandog ng mga iyon. Kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan ay wala ng kamalayan sa kanilang kasalanan. Ngunit ang mga handog na iyon ay taon-taong nagsisilbing paalala ng mga kasalanan sapagkat hindi kayang pawiin ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ang mga kasalanan. Para po mas ma-appreciate natin yung sinabi dyan ng salita ng Diyos, kailangan nating balikan ng ilang mga bagay sa Old Testament. Sa Old Testament, mayroon pong 5 offerings under the Levitical law. May 5 klase ng offering sa Levitical law. Una dyan ay yung grain offering. Grain offering. Pangalawa, yung sacrifice of well-being or yung fellowship offering nila kung tawagin. Pangatlo ay yung sin offering para sa kasalanan. Pang-apat ay yung guilt offering. Yung bigat na dala ng kasalanan. Yung panglima ay yung burnt offering. Yung burnt offering. Now, yung burnt offering, yung panglima, ayan yung nag-o-offer sila ng mga bull, ng mga toro dyan ginamit, or yung mga baka, or yung lamb, or yung tupa, or yung goat, yung mga kambing. Or sa panahon na yon, kapag medyo mahirap ka, hindi mo kaya, dahil mahal yung mga yun eh. Di ba? Mahal yun. So pag hindi mo kaya, ang alternative ay mga kalapati. Yan ang kanilang ino-offer na lang. At kumbaga, understood na yon kapag yun ang in-offer mo. Now, yung ibang mga animal sacrifices, ang ginagawa dyan ay yung mga laman lang ng hayop yung sinusunog. Yung laman lang. Tapos, binibigay sa priest yung tira. Yun ang kanilang bahagi yung pinagsunugan. Pero itong sa burnt offerings, yun yung sa ibang animal sacrifices. Pero dito sa burnt offering, susunugin ng buo. Yung buong animal, yung buong sacrifice. Walang matitira doon. Susunugin nyo ng buo yung handog na yon. Ang matitira lang doon ay yung balat. And take note, dapat yung hayop na kanilang i-offer malusog, dapat walang sakit, dapat walang pilay. So unblemished. Unblemished. Yan ang ginagamit na term. Kaya nga sa burnt offering, sa inahandog nila taon-taon, pinaghahandaan nila ito. This is something na piniprepare nila. For the whole year round, inaalagaan nila yung kanilang, kung meron silang alaga na natupa, hindi sila bibili lang, inaalagaan na nila yon, imi-make sure nila hindi yan mapipilayan, hindi yan masusugatan, magkakasakit. Kumbaga piniprepare nila yon for the next year ng kanilang paghahandog ng burnt offering. So sinisigurado nila ito. And actually, bago pa man po ibigay ang kautusan, ang law sa mga priests na gawin itong burnt offerings, ginagawa na ito noon pa. Prior sa Levitical law. Remember si Abel, di ba? Bago siya patayin ng kanyang kapatid na si Cain, siya'y nag-offer ng isang burnt offering. Right? At isa din niya si Noah. After ng great flood, ang nangyari, pagtapos noon, nung makabalik na sila sa lupa, ang ginawa ni Noah ay nag-offer siya ng isang burnt offering. And even si Abraham, di ba? Inutusan ng Panginoon si Abraham na gawin niyang burnt offering ang kanyang anak. So part na itong burnt offering ng mga sacrificial offering na ginagawa nila even before the Levitical law. Now, ang sabi sa verse number 1, balikan lang po natin, ang kautusan ay nagtataglay ng anino lamang. Nagtataglay ng anino lamang, ito'y anino lamang ng mga mabubuting bagay na darating at hindi ng totoong anyo ng mga iyon. Kaya, sabi niya, kailanman ay hindi kaya ng kautusan na gawing ganap ang mga lumalapit sa pamamagitan ng mga alay na laging inihahandog taon-taon. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagtupad ng kautusan na ito patungkol sa burnt offerings, ito'y shadow lamang. Ito'y fino-foreshadow niya yung mangyayari sa hinaharap.
Anino lamang ito. Anino lamang ito. Halimbawa na lamang dyan, yung anino natin, hindi naman tayo yan mismo eh. Yung anino mo, hindi yan mismo. Figure yan ng kung sino ka. At yun yung purpose ng mga offerings sa Old Testament. Pino-foreshadow nila sila yung mga anino na mangyayari sa hinaharap. Hindi iyon mismo. Hindi iyon mismo. Shadow lang yun ng figure na meron sa hinaharap. At isa sa pwede pa natin makitang example dito ay halimbawa na lamang yung buwan. Pag tinitignan natin ang buwan, ang nakikita natin ay ang liwanag ng araw. Dahil wala namang sariling liwanag, walang sariling apoy ang buwan. Diba? Pag tinitingin ka sa buwan, nakikita mo maliwanag siya sa gabi, nagliliwanag yun hindi dahil meron siyang apoy, meron siyang sariling liwanag, kundi ang nakikita mo ay ang refleksyon ng liwanag ng araw sa buwan. So ganun din po, habang ang sinasabi ng salita ng Diyos, habang tinitignan mo yung pagtupad nila, pagganap nila ng kautusan, particularly ng burnt offering sa Old Testament, ang nakikita mo ay ang refleksyon na mangyayari sa inaharap. Kaya nga ang sabi dun sa dulo ng verse number 1, kaya kailanman ay hindi kaya ng kautusan na gawing ganap ang mga lumalapit sa pamamagitan ng mga alay na laging inihahandog taon-taon. So ang sabi ng Biblia, walang taong kayang gawing ganap. Walang taong kayang iligtas ng kautusan. Hindi ka kayang iligtas ng kautusan. Hindi ka kayang iligtas niyan. And actually, as we study the book of Romans, sa series natin, ang reason ng kautusan ay hindi para iligtas ka, kundi para ipakita sa iyo na makasalanan ka. Para maipakita sa iyo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At ang pangliwanag pa dyan ng verse number 2, ang sabi ng verse number 2, kung hindi gayon, sana ay tinigil na ang paghahandog ng mga iyon. Kung nakakapagligtas naman pala, tingnan niyo po ang logic na binibitawan dito ng sumulat. Kung nakakapagligtas naman pala, bakit taon-taon? Nakuha niyo po? Yun ang ibig niya nang sabihin. Di sana tinigil na yun. Kung yun naman pala nakapagliligtas, bakit taon-taon nilang kailangan gawin? So ibig sabihin pala taon-taon silang dapat maligtas. Hindi po. Hindi ganon. Bakit? Dahil ang purpose ng burnt offerings na ito ay hindi naman upang makapagligtas. Again, upang maipakita ng Diyos sa mga tao noon sa lumang tipan kung ano yung mga dakilang bagay na mangyayari sa hinaharap. Kumbaga, binibigyan na sila ng ideya ng Diyos. Ito yung mangyayari sa hinaharap. Ito yung mangyayari sa hinaharap. That is to say, na bagamat hindi pa nangyayari, wala pa, hindi pa nangyayari yung pag-aalay ng Mesiyas, yung pag-aalay ng kordero ng Diyos in the future, bagamat hindi pa nangyayari, ay meron na silang ideya kung ano yung gagawin ng kordero ng Diyos in the future. Nakikita na nila, pinapakita na ng Diyos sa kanila. And here's another purpose kung bakit patuloy pa rin. Ito yung isa sa mga purposes, bakit patuloy pa rin yung burnt offering? Sabi ng verse number 3. Ngunit ang mga handog na iyon ay taon-taong nagsisilbing paalala ng mga kasalanan. Yun naman pala. Yung mga paghahandog na yon ay paalala to remind everyone patuloy ng kasalanan. Kasalanan para patuloy tayong paalalahanan ng katotohanan ng ating pagiging makasalanan. Ibig sabihin, the people of God, the nation Israel is constantly being reminded na merong kasalanang nananatili sa inyo. Merong kasalanang nakatahan sa inyo. So gustong ipakita ng Panginoon sa kanila na yearly nila yung ginagawa dahil walang panahon sa kanilang mga buhay na wala silang kasalanan. Merong kasalanan. Kaya nga ang constantly na dapat ginagawa nila habang iniaalay nila yung mga burnt offerings na ito ay dapat ito yung mga panahon na kanilang tanggapin na Lord, makasalanan ako. Makasalanan ako. Dahil yun ang purpose, to remind them of their sin.
Remind them of their sin. Ibig sabihin, yung burnt offerings para maipakita sa atin yung tunay nating kalagayan. Tayong lahat ay makasalanan. And even from the Old Testament, nandun na yung truth ng depravity ng tao. Tinuturo na ng Biblia yung truth ng ating kasalanan. At narito, ito yung napakagandang katotohanan na sasampal sa maling paniniwala ng mga Hudyo noon sa verse number 4. Verse number 4, sapagkat hindi kayang pawiin ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ang mga kasalanan. Hindi kaya. Hindi ka kayang linisin, hindi kayang hugasan ng dugo ng toro, ng tupa, ng kambing o ng kalapati ang kasalanan mo. Hindi iyan ang kabayaran, magbabayad ng kasalanan mo. Kung hindi, ano? Yun yung pangalawa natin, Christ the perfect sacrifice. Christ the perfect sacrifice. Sabi ng verses 5 to 7, kaya't nang dumating si Kristo sa sanlibutan, sinabi niya, alay at handog, hindi mo kinalugdan. Ngunit ipinaganda mo ko ng isang katawan sa mga handog para sa kasalanan, sa mga handog na sinusunog, sa mga ito ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, masdan mo, O Diyos, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, gaya ng sinasaad tungkol sa akin sa balumbon ng kasulatan. Yung verses 6 to 7 na yan, ayan po ay quotation mula sa Psalm chapter 40 verses 6 to 8. And further explain naman ito ng susunod na talata. Mas inexplain, mas pinaliwanag ito. Sabi ng verse number 8. Nang sabihin niya yun, sinabi niya yun, yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa verse number 9, sa bandang dulo, inalis ng Diyos, ito yung ibig sabihin, inalis ng Diyos ang unang pag-aalay, yung kanilang pag-aalay na ginagawa sa Old Testament, upang bigyang daan ang pangalawa. Ano yung pangalawa? Ang pag-aalay ni Kristo. So inalis yung offerings, yung burnt offerings, yung sacrificial offerings na ginagawa nila sa Old Testament to give way para bigyang daan yung pag-aalay ni Kristo na siyang pangalawang pag-aalay. At sabi ng verse number 10 to 12, at dahil sa pagsunod ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos, tayo'y ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan ni Kristo. Pag-aalay na minsanan at ang bisa ay magpakailanman. Mga kapatid, gusto ko pong bigyan ng diin yung sinabi dyan ng salita ng Diyos. Itong pag-aalay na ginawa ni Kristo ay minsanan niyang ginawa at ang bisa nito, once niya lang ginawa pero ang bisa ay magpakailanman. Ganon katindi yung bisa ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo na hindi katulad nung sa mga hayop na kanilang inaalay noon, kailangan taon-taon pa nilang ginagawa. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay minsanan lang. Ang nagpapaging banal sa atin at siyang nagliligtas sa atin ay hindi yung paulit-ulit o taon-taon na pag-aalay ng burnt sacrifices, kundi yung pag-aalay na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Hindi po kailanman kayang magbigay ng ganap na kaluguran sa Diyos yung mga animal sacrifices. Hindi ka kayang iligtas nun. Hindi yun na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi nito kayang isatisfy yung puot ng banal na Diyos. Kahit anong offer mo, kahit anong, yes, piniprepare nila yon, pero kahit anong prepare nila noon, hindi iyon na makapagsasatisfy ng puot ng Diyos. Hindi yun ang magpapahupa ng puot ng Diyos. Bakit? Dahil napakabigat ng kabayaran ng kasalanan. Hindi lamang ganong kaliit na tingin mo kayang bayaran yan ng toro, ng tupa o ng kambing. O kung itatranslate natin sa panahon natin, anumang kaya mong mabuting gawa na gawin sa iyong sarili, anumang katuwiran na meron ka, hindi yan kayang iligtas ang iyong sarili mula sa kasalanan. Hindi mo kayang bayaran. Hindi mo kayang bayaran. Yung kabayaran ng kasalanan dahil napakabigat nun, walang hanggan. At ang palaging binibigay natin ditong ilustrasyon ay yung bigat ng kasalanan ay halimbawa na lamang sa isang presidente
Sa isang presidente na imaginein mo, nasugatan mo lang ang kanyang damit. Dahil hinahabol mo siya, gusto mong mayakap ang presidente, ganun mo siyang kaidolo. Niyayakap mo, nagtatakbo ka, nasugatan mo, anong sa tingin mong gagawin ng presidential PSG security guard, no? Or security group? Baka pinagpaparil ka na kung ano man. Napakaliit lang ng ginawa mo, pero yung kabayaran ng ginawa mo ay mabigat. Bakit? Dahil nasa mataas, pinakamataas na posisyon ng isang bansa ang nagawan mo ng kasalanan. Gayon din ang kasalanan natin. Hindi yan maliit. Mga kapatid, kahit sabihin mo nagsinungaling ka lang, white lies nga yung kasalanan ko eh. Mabigat ito dahil ginawa mo yan laban sa Diyos. Ginawa mo yan laban sa nasa kataas-taasan. Ginawa mo yan laban sa Diyos na makapangyarihan. Tandaan natin na ang kasalanang ginagawa natin ay ginagawa natin laban sa Diyos na eternal, laban sa Diyos na banal, na tuwing nagkakasala tayo, nagkakasala ka hindi lamang na kasimbaba, sabihin ko na kasimbaba na nagkasala sa Pangulo o sa Presidente, nagkasala ka laban sa hari ng mga hari. Nagkasala tayo laban sa Diyos ng mga kadyos-diyosan. Nagkasala tayo laban sa kataas-taasan. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ay nasa pinakamataas na kabayaran. Nasa pinakamataas na kaparusahan. At yan ay walang iba kundi ang walang hanggang kaparusahan ng kamatayan doon sa impyerno. At hindi natin yan kailanman kayang bayaran. Hindi yan kayang bayaran ng kambing, hindi yan kayang bayaran ng toro o ng tupa o ng baka, hindi yan kayang bayaran ng pagsisimba natin linggo-linggo, ng pananalangin natin, hindi yan kayang bayaran ng mabubuting gawa na kaya mong gawin. O ang anumang kabutihan na meron ka, hindi natin yan kaya. Ang tanging makapagsasatisfy, makapagpapahupa na masasatisfy yung puot ng Diyos laban sa kasalanan ay walang iba. Walang iba kundi yung pag-aalay na ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Kung saan doon niya inialay ang kanyang katawan na siya bilang kordero ng Diyos, siya yung naging burnt offering. Siya yung naging animal sacrifice, siya yung naging handog para sa kasalanan, na habang naroon siya, nakabayubay doon sa krus, sinisigaw niya, Ilay, Ilay, lama sabaktanay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Dahil naroon, ibinubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa kasalanan kay Kristo doon sa krus. Binayaran ng Panginoong Hesukristo ang kabayaran ng kasalanan, and the wrath of God was satisfied on the cross. Ang puot ng Diyos ay pinahupa o pinayapa ni Kristo doon sa krus. Yun lamang po ang tanging handog na katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi yung kaya mong ihandog sa Panginoon, kundi yung inihandog ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Now, ngayong nauunawaan natin ang mga katotohanan ito, ano naman? Hindi tayo kayang ipagpaging ganap ng kautusan. Hindi ka kayang iligtas nun. Kahit anong sunod mo, actually hindi mo masusunod yan ng buong buo. Hindi ka kayang iligtas. Si Kristo ang siya naging perpektong handog para sa kasalanan. So ang tanong, ano yung kailangan natin gawin? So what? Ano sa atin yung mga katotohanan ito? Maaari alam nyo na nga ito eh. Maaring alam na natin ang mga katotohanan ito. Brother Daryl, alam ko na. Alam ko na hindi nakapagliligtas ang mga ang kautusan. Alam ko na si Kristo naging kabayaran. Ngayon ang tanong, ano naman? Ano naman? Hindi maaaring manatili yung kaalaman lang na yon na walang pagsasabuhay para sa atin. Ano naman? Number 3, the call to properly respond in faith. Makikita natin from verses 19 to 27 yung mga let us. Yung mga let us. Una dyan, because Christ is our perfect sacrifice, let us come to God with a true heart. Tayo lumapit sa Diyos na merong tapat na puso sa Kanya. Verses 19 to 22, kaya nga mga kapatid,
mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa gitna ng tabing. Inalis yun ng Panginoong Jesucristo sa makatuwid ay pamamagitan ng kanyang katawan. At dahil tayo ay may isang kataas-taasang pari, the high priest, the Lord Jesus Christ, sa bahay ng Diyos, lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Lumapit tayo na may pusong winisikan upang maging malinis mula sa maruming budhi at may katawang hinugasan ng dalisay na tubig. Gusto ko pong makita natin na ang sinasabi dyan ng salita ng Diyos, makakapasok ka na sa dakong kabanal-banalan, the Holy of Holies, na noong mga panahon na yon sa Old Testament, yung mga priest lamang, yung mga high priest na nakakapasok, pero sinira na ng Diyos yung veil. Sinira na ng Panginoong Jesucristo yung nagpapahiwalay na veil, dahil makakalapit ka na sa Panginoon. Makakalapit ka na sa Panginoon. Dahil sa paghahandog na ginawa ng Diyos, makakalapit ka na sa Panginoon. O anong biyaya yun? That's grace. That's grace. Binuksan na ni Kristo yung tabing. Na wala na yung tabing na namamagitan sa atin at sa Diyos. Makakalapit ka na sa Kanya. Makakalapit ka sa Panginoon. Kaya nga sabi ng verse number 22, lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso, na mayroong lubos na pananampalataya, mayroong pusong winisikan, na malinis mula sa maruming budhi at hinugasan ng dalisay na tubig. Ito'y panawagan para sa atin na lumapit sa Diyos. Na una, mayroong pagsisisi ng kasalanan. Mayroong pagsisisi ng kasalanan. Mayroong nakatahang kasalanan sa atin. Pero lumapit tayo sa Panginoon na hayaan natin na siya ang maglinis sa ating mga buhay. Ang sabi nga, ang katotohanan na ito, sabi ng Romans chapter 3 verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, but we are all as unclean thing and all our righteousnesses are as filthy rags. Maging ang pinakamagandang bagay na magagawa mo, ang pinakamabuting bagay, ang pinakamatuwid, anumang katuwiran na meron ka, ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Walang kwenta. Walang kwenta. Ito'y maruming basahan, kaya ang panawagan ng Ebanghelyo sa atin ay pagsisihan natin ang ating kasalanan. Pagsisihan natin dahil tuwid at tapat ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Ang pangalawa ay may pananampalataya. Lumapit tayo ng may pananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Ibig sabihin, tanggapin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kundi tanging ang ginawa lamang ng Panginoong Jesucristo. Tanging ang ginawa niya lamang. Pangalawa, because Christ is our perfect sacrifice, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Sabi ng verse number 23, sa English, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Ngayon nauunawaan mo, ngayon naiintindihan mo na hindi yung kautusan ang nagliligtas, kundi ang ginawang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay doon sa krus. Ano ang gagawin natin ngayon? Let us hold fast, panghawakan mo ng matibay ang iyong pananampalataya without wavering. Panghawakan natin ito ng matatag, ng matibay ang pananampalataya na ito na siyang nagligtas sa atin. Well, the truth is, maraming mga pagkakataon na susubukin ang ating pananampalataya. Maraming mga pagkakataon na nasusubukin yung pag-ibig mo sa Panginoon. Nandyan ang pag-uusig, nandyan ang persecution, lalo na kung yung ilan sa atin, ang family natin ay hindi pa mananampalataya, they will never understand yung pag-ibig natin sa Panginoon. Nandyan yung mga pagkakataon na ma-challenge yung pananampalataya natin sa ibang mga maling mga katuruan. Tulad ng mga atheist, ng mga agnostic, iba pang mga filosofiya.
Nariyan yung mga pagkakataon na daraan ka sa maraming mga suliranin at problema ng buhay na susubukin ng iyong pananampalataya. But we have to hold fast of the profession of our faith. Kaso Brother Daryl, natatakot ako na tindigan ng katotohanan. Ang sabi ng Biblia, hindi mo gagawin yan ng sarili mo lang. Hindi mo yan gagawin ng sa sarili mo lang na lakas. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi ikaw ang hawak ng pananampalataya na yan. Ang Diyos. Si Kristo ang may hawak ng pananampalataya natin, hindi ikaw. Hindi tayo. Siya ang dahilan kung bakit magiging matatag at matibay at hindi matitinag ang ating pananampalataya. Ito'y dahil sa Panginoong Jesucristo. And number 3, because Christ is our perfect sacrifice, let us consider one another to provoke unto love and to do good works. Sabi ng verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya at ikaw ay bahagi ng iglesyang ito, gusto ko pong maunawaan natin na tayo, ang bawat isa sa atin ay mayroong tungkulin na dapat gampanan. Bilang mga mananampalataya ng iglesyang ito, meron tayong mga responsibilidad, meron tayong mga tungkulin na dapat gampanan para sa isa't isa. Ang isang unwavering faith o isang pananampalatayang hindi matitinag ay isang pananampalatayang buhay. Ito'y gumagawa. Ito'y may buhay. Hindi ito stagnant, hindi ito dormant. Ito'y gumagalaw, ito'y may ginagawa, ito'y nakikita sa gawa. Ang pananampalatayang ito'y nakikita sa ating pag-ibig sa isa't isa. Ang pananampalataya na ito ay nakikita sa ating pagkikipag-isa sa bawat isang mga mananampalatayang meron sa iglesyang ito. Di ba? Inihalintulad ng Biblia na ang iglesia ng Diyos ay isang katawan. Walang bahagi, walang parte ang isang katawan na walang role. Ang bawat isang parte, ang bawat isang bahagi ng katawan ay mayroong ginagampanang function. Ganon din po sa isang iglesia. Mayroon tayong ginagampanang tungkulin. Actually, marami po tayo na maaaring magawa sa ating iglesia. Hindi kailangang malaki yung bagay na nagagawa natin. Maaaring maliliit na mga bagay lamang yung magagawa natin. Maaaring maliliit na mga bagay lamang yung mga ministry na nagagawa natin. Yung maipanalangin mo yung kapatiran. Yung maipanalangin mo yung mangaral. Yung maipanalangin mo yung pangangaral. That's a ministry. Malaking bagay na yun. Yung mga kamusta mo, yung mga kapatiran na may karamdaman, hindi na masyadong uma-attend. Ministry na yun. Yung tumulong ka na maglinis sa iglesia, pumulot ng basura, pumulot ng maliit na basura or anuman na meron dyan, tumulong na mag-ayos ng upuan, that's a ministry. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang visible or nakikita ng maraming tao yung ministry na ginagampanan natin. Ang mahalaga ay nakakatuwang tayo sa mga kapatiran sa iglesia. Sa paanong paraan pa natin may paprovoke unto love and unto good works ang isa't isa? Verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Of course, mga kapatid, hindi mo magagampanan ang iyong tungkulin kung wala ka. Hindi mo magagampanan ang iyong mga responsibilidad kung hindi mo kasama ang iyong mga kapwa, mga mananampalataya. At ang patuloy na paalala sa atin ng salita ng Diyos, huwag nating ipagpaliban ang pagipagtipon sa ibang mga mananampalataya. Huwag nating katamaran. Huwag nating katamaran ang pagdalo sa iglesia. Huwag nating sadyain, huwag nawa nating sadyain na ilaan ang araw ng Panginoon para sa ibang mga bagay. Dahil maaari, actually, sinasabi ng salita ng Diyos na yung pagdalo natin ay encouragement na sa ibang mga mananampalataya.
ito'y kalakasan para sa ibang mga mananampalataya. Ito'y kalakasan maging sa pastor ng iglesia. Sa tumatayong pastor ng iglesia. Tatandaan natin, hindi lamang tayo dapat kapahagi ng isang iglesia, tayo rin dapat ay nakikibahagi. Meron tayong mga tungkulin na dapat nating gampanan sa loob ng iglesia. Mahalin natin yung church. Dahil inibig ito ng Panginoong Kristo na namatay siya para sa kanyang iglesia. Kung paano kang naglilingkod sa mga kapatiran sa simbahan, sa iglesia, gayon ka rin naman naglilingkod sa Panginoon. Kamakailan lamang po ay tumama ang isang napakalakas na lindol sa ating bansa, particularly doon sa southern provinces ng Mindanao na 7.4. Mayroon ilang nagsasabi 7.6. Pero karamihan sa mga articles was saying na 7.4, magnitude of 7.4. Ang malala pa niyan ay nag-trigger ito ng tsunami warning. Kaya pinalikas nila yung maraming mga taga Davao, Oriental at Surigao del Sur na mga nakatira doon sa coastal area. Pinag-evacuate nila dahil nag-trigger ng tsunami warning. And actually, sabi nga nila, kahit yung mga aftershock ay nasa 7 din or nasa 6 point something. Ganun pa rin kalakas. Napakalakas. Ngunit ang isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa ating bansa na maging hanggang ngayon ay maaaring naaalala pa rin ng maraming mga Pilipino ay yung lindol na tumama noong July 16, 1990. Sa ganap na 4:26 p.m. ay tumama ang isang napakalakas na lindol sa Luzon na may lakas na 7.7 magnitude. Napakalakas. Libo-libo ang namatay. Libo-libo ang sugatan. Marami ang hanggang ngayon ay hindi na nahanap o nahukay sapagkat nailibing na sila ng buhay ng mga bumagsak na mga gusali. At marami, isa sa mga tinamaan dyan ay matindi ay ang Benguet Province, nasa Baguio. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay nakatungtong sa isang napakatibay na pundasyon. Na maging ang pinakamalakas na lindol kahit 7.7 o mas mahigit pa dyan ay hindi to kayang tibagin, hindi to kayang yanigin dahil ang pundasyon ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng ating inaawit, the church's one foundation is Jesus Christ, her Lord. Ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, hindi ito sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabubuting mga bagay, hindi ito sa pamamagitan ng anumang katuwiran. Ito'y tanging sa pamamagitan lamang ng pag-aalay na ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus. Ang pananampalataya na pinamumuhay nating mga mananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating mga sarili. Hindi mo hawak ang pananampalataya mo. Ito'y hawak ng Panginoong Kristo. Kaya nga mayroon tayong ganoong seguridad na kailanman ay hindi mawawala ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan, kanino man dahil hindi mo hawak yan. Ito'y hawak ng Diyos. Ito'y hawak ng ating Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita na amin pong napag-aralan ngayong umagang ito. O Diyos, salamat po. Salamat sa ginawang pag-aalay ng aming Panginoong Hesukristo. Na bagamat hindi po namin kaya, hindi namin kaya na iligtas ang aming mga sarili. Hindi namin kailanman magagawa na iligtas ang aming mga sarili sa pamamagitan ng pagganap ng kautusan. Hindi po namin kaya, Panginoon. Ano man ang aming gawin sa aming mga sarili ay hindi namin kaya. Kaya't salamat sa dakilang biyaya na ginawa ng aming Panginoong Kristo doon sa krus na siya ang namatay at nagbayad para sa aming kasalanan. Walang sino man sa amin ang kayang pahupain at payapain ang puot ng Diyos. Pero salamat. Salamat sa Panginoong Kristo na siyang nagdala, na sa Kanya'y ibinuhos ang puot ng Diyos.
upang bayaran ang aming mga kasalanan. Tunay na dakilang biyaya, Panginoon. Lord, salamat po. At nawa, bilang mga mananampalataya na nauunawaan ng mga katotohanan ito, o Diyos, tulungan mo po kami na patuloy na ibigin ka. Tulungan mo po kami na lalong pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo sa kabila ng anumang mga bagay na pagdaraanan namin sa aming mga buhay. At maunawaan namin na ikaw ang siyang mismo may hawak ng aming pananampalataya. For you are faithful that promised. Dahil ikaw ay tapat. Tapat ka na pangahawakan mo ang iyong mga pangako ng pananampalataya namin ay magpasawalang hanggan. O Diyos, tulungan mo po kami na bilang mga mananampalataya na sa aming paglakad ay ang buhay namin ay maipakita namin ang kabanalan mo at katuwiran mo, Panginoon. Purihin ka sa mga salita mo na amin na pag-aralan ngayong umagang ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. Tulad ng ating napag-aaralan kanina sa Sunday School, hindi natatapos dito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Meron pa tayong mga tungkulin na dapat gampanan. At yan, ang isa dyan ay isabuhay yung mga katotohanan na ating napag-aaralan. Sabi nga ng salita ng Diyos, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Nawa, sa ating paglakad, sa ating pananampalataya, patuloy tayong maging ilaw at asin ng sanglibutan. At nawa, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Magbigay tayo ng papuri sa Panginoon, sa Kanya ang lahat ng kalwalatian. We are dismissed.